You're showing bias already at this point. I would advise you not to say that, Mayor. Anong ibig niyo sabihin? Ikukulong niya ngayon, nasa likuran niya. Huwag niyang angkinin dahil hindi pa titulado to. Naglalabanan lang po ako, nakakabawa po. Okay. Ako na po nagpapalaki, nagpapaharal po. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Narareklamo po nila yung right of way dahil hindi po sila makapasok doon sa kanilang lupain. Ito ba yung lupain na to sa DNR, na-classify sa agriculture, public land? Ito ba yung nag-umpisa ng agricultural? Ang mga katabing lupa ninyo, ano? Sagingan po yun. Sagingan. Sagingan at pandana po, gano'n pong manig. Kaya po natin kina-classify kasi titingnan po natin kung ano ba yung government land ba to, titulado ba to, mga ito, o kayo ba yung mga claimant kayo sa lupain na yan. Mayor, ano po bang kategorya ng lupa na itong pinag-aawayan po na magkapitbahay? Sir Ben, yung pong area po na tinitirikan ng bahay, tinatayuan ng bahay at dinadaanan po ni Siling, yan po ay considered as residential area. Okay. Pero yung likod pa po ng bahay niya, mga few meters away pa, yan po ay agricultural. Ito bang dalawa ay mga title land na ba ito o rights lang pinanghahawakan nila? Ayon po sa dito sa dalawa pong owner na nandito, dinadaanan, yan po ay tax declaration po. Okay, parang rights lang po yan, ano? Tax deck. So in other words, hindi pa po siya classified. Both are claimants. Pareho po sila na parang claim, na parang may rights po. Tama? Yes po. From the time being, sir, so untitled pa rin to other than it's who owns this land particularly. And then it's a government land pa rin yan kung hindi pa naka-classify. Yes po. Opo, yan po yung mga kasama ng inaayos namin sa DNR po na Okay. under po siya ng cadastral case. Kung pareho po sila mga claimant, hindi titulado, pwede po kayo manghimasok dito para pagsabihan po siguro. Nasa unahan, hindi po pwede makakapasok itong isa na may kapansanan, pamilya, dahil blinak daw po yung daanan nitong nasa likuran din nila. So ngayon, sir, may karapatan po ba ang itong sa harapan nila i-block para hindi makapasok? Anong ibig niyo sabihin? Ikukulong niya ngayon nasa likuran niya? May karapatan po ba itong nasa harap na umasta na parang titulado ng lupa na gusto niya right of way? Ang right of way po, sir, dinodonate, binibili, or nirarentahan. Ito sa pati, paano idodonate kung hindi pa po titulado yan, pag-aari pa ng gobyerno? Bibilhin, may karapatan ba siyang ibili yan? Siguro at this point in time, until further notice, kung matitulahan na yan, or magpapaupa siya, pero saan po pupunta yung upa? Sa kanya o sa gobyerno? So, tingnan lang po muna natin yung essence of the right of way, sir. Saan po nakikita ninyo, Mayor? Yes po, kinausap ko po yung may-ari po, yung pong inirereklamo niya na si Ma'am Edlin. Kinausap ko po nung August 10 at pinaliwanag ko nga po sa kanya yung mga posisyon ng lupa nila at pinapag-ayos ko rin po sila kasi po yan po ay nakaabot na rin po dyan sa inyo, hindi ma-resolve sa barangay. Ang naging problema po kasi dyan sa kinasiling ay kaaway po niya lahat ng kapitbahay niya at lahat po na nakapaligid dyan. I think that kayo po'y ama ng bayan at kayo po'y may kapangyarihan para mamagitan dito sa hinaing. Nilapit na po sa amin, tandaan po, Mayor, kami po'y may tuturing pambansang tanggapan ng mga hinaing. Kapag medyo may kunting problema sa sistema, manghihimasok po kami. Doon po yung aming NGO nakaharap kasi ano bang kinakailangan dito? Kinakailangan may batas dito sa mababang kapulungan, sa matas na kapulungan. Pinipresenta po namin dito. Pero nakikita ko po, Mayor, may kapangyarihan po kayo para pagsabihan po yung respondent na kung maaari, huwag niyang angkinin dahil hindi pa titulado to. Una sa lahat, Mayor, pag nag-right of way, kinakailangan dumaan din sa LRA, Land Registration Authority, ang final say. Bakit hindi niyo po bisitahin dito po at tanungin? Para sa akin lang po, gamitin niyo na po siguro yung inyong political will, your power as a mayor, na ilagay po sa tama at pagsabihan po yung nagsara, hindi niya pa pwedeng angkinin ang lupain. Magbibigayan po sila so pansamantala. Kapag hindi, manghihimasok na po kami, Mayor. At pag nanghimasok na po kami dito, Mayor, hindi naman siguro dapat, hindi po maganda kasi una, Mayor, alam naman natin ang mga batas. Lumilitaw po kasi sa pagsasaliksik ng mga investigador ng Pambansang Sumbungan ng Bitag na ito pong right of way na ito ay pinapaboran, sinasangayunan ng mga pamahalaan lokal dyan sa lugar. Dahil sinasabi nila meron na daw po itong survey at may deed of sale. Pasensya po, pero sa totoo lang, sabi po ng batas sa Kodigo Sibil, Presidential Decree 1529, yung pong Property Registration Decree, yan pong deed of sale na yan at saka yung survey na yan, hindi po kailan naman
niyan patunay na yung nagsasabing siyang may-ari, siya na ang may-ari at siya na ang dapat kinikilala. Yun po ang masakit na katotohanan dito sa issue na to. Sapagkat sa pagsasaliksik po ng pambansang sumbungan ng bitag, pati po yung nagsasabing nagbenta dito po sa kasalukuyang may-ari o kasalukuyang nagsasabing siya na ang may karapatan, hindi po makapaglabas ng opisyal na dokumento, titulo o kung ano pa mang ibang government document na magpapatunay na siyang may-ari at may karapatan siyang magbenta. Kaya nga po, itong ginagawa nila ngayon, may tuturing pong grave coercion. At doon po sa mga opisyales ng gobyerno, graft and corruption dahil pumapabor sila ng hindi naman nang wala sa lugar sa pinapaboran sa isang tao at nakakagawa ng pinsala sa iba. I-define po natin, attorney, hindi ba dapat either bilhin mo yon kung may titulo. Pangalawa, either rentahan mo kung may titulo. I-donate mo kung may titulo. Tama, attorney? Kung may titulo, tama po kayo, Ginoong Ben Tulfo. Ano pong mapapayo ninyo para, attorney, tulungan na rin natin yung LGU? Sa punto po ng batas, sa ganitong uri ng kailangan po, ng sitwasyon, kailangan pong magsaliksik muna sila ng maayos para mapatunayan kung sino talaga ang may-ari. Pero habang nagsasaliksik, inaalam kung ano ba ang batayan ayon sa mga gobyernong dokumento ng pagsasabi nito pong nagpapaalis o nagsasarado ng right of way, alisin po muna yung pagbabawal. Pahintulutan po muna yung mga tao na dati na matagal nang gumagamit, 1990 po yan, ginagamit na. Kaya nga po, ang pakiusap po natin, maintain the status quo. Bago po nagkakagulo ngayon, ang status quo nagagamit po nitong mga tao ng ari-arian nasa likod. Pahintulutan po muna yon para po wala mo nang magkasakitan, lalo na sa hirap ng dadaanan. Okay. Ginoong Ben Tulfo. Mayor, kung nandyan pa po kayo, Mayor, na siguro naman, anong sa inyo, Mayor Oriani, kawawa naman po yung may kapansanan. Siguro po, you really have to step your foot in the ground and say, hey, stop, status quo, papasukin yan. Wala muna mga yan bakod dyan kasi hindi naman siguro tama. Kasi kung hindi, Mayor, on the part of the complainant, ito ho, parang sila po ay grave oppression, grave aggression ang ginamit po ng umaangkin. Pati doon naman po sinasabi ni Attorney Batas, Mayor, this is something na alam ko naman ginagawa nyo, this will fall into grave negligence on your part na ngayon nag-usap na po tayo. Ano pong hakbang na gagawin nyo, Mayor? Ayo po, Sir Ben, nakarating lang po sila sa inyo pero ako po ay kinakausap ko itong mga may-ari. Gumagawa naman po ako ng paraan dito. Hindi ko naman alam na aabot po dyan sa inyo. Pinayuhan ko na rin sila nung kausap ko sila nung isang linggo. Huwag naman nilang awayin yung mga kapitbahay nila para naman na sila ay pakisamahan ng maayos. Yun ang hiling ko sa kanila. Mayor, saan niyo po nakuha yung information yan? Na-witness niyo po ba? Or ito ay nakaabot lamang sa inyo kung ano po yung parang yan ay just the rumors? Kilala ko po, Sir Ben, kilala ko po yung mga yan. Then, Mayor, kung ganyan ang ginagawa niyo, bias na po kayo. I don't think, Mayor, that you should be doing that because you're showing bias already at this point. Nakapublic po tayo, Mayor. I would advise you not to say that, Mayor. Do it the Solomonic way. Yes po. It will be used against you, Mayor. Attorney Batas, ano nakikita ninyo? Mahirap po kasi yung mga ganyang pagpapahayag ng ating mahal na punong bayan. Sapagkat yan po ay nagpapakita na po ng una, kawalan po ng tamang pagkilos ayon sa Administrative Code of the Philippines, ayon sa Local Government Code of the Philippines. Bilang punong tagapagpaganap sa bayan, kailangan po lahat ng solusyon hahanapin, hindi lang po yung pagbibigay ng ganitong payo na huwag na munang aawayin o kung ano-ano pa. Pahintulutan po muna yung mga nangangailangan na magkaroon ng dadaanan, lalo na po sa may kapansanan. May gusto lang ako sana tanungin kay attorney, no? Given to DAR, so from DAR, pwede ba magkaroon ng coordination with the local government para i-enforce yung so-called pagtatanggal ng bakod na yan? Opo, napakalinaw naman po ng mga provisiones ng Republic Act 7160, yung Local Government Code of 1991, na itong mga bagay na ganito, lalo na po yung concerns meron sa national government agencies, ikukonsulta, ilalapit sa mga pamahalaang lokal. At ito pong problema ng kung DANR man po yan, dahil timberland daw, o di ba kaya ang classified public forest, yung lupa, kahit po yan lupang gobyerno, kahit po yan timberland o unclassified public forest, kung may namomusisyon, papasok po ang Kodigo Sibil, Artikulo 594 at 596, 496. Ang sinasabi po dyan, kung iniisip ng may-ari na may karapatan siya, hindi pwedeng siya lang ang basta kikilos. Kailangan kumingi siya ng court order para makapagpasara o makapagpalabas. Alright. Ganun po Okay. yun. Malinaw na po yun, attorney. Sinabi ninyo, siguro naman, we expect na gagawin naman ng ama ng bayan na si Mayor dito sa parting to. Ang atin lang naman dito siguro, Mayor, baka pwedeng pag-usapin na lang. I think that there's always a way solution dito, Mayor. I would advise the Solomonic way na medyo pareho, na medyo pantay. Status quo, wag muna magsasarahan. At at the same time, Mayor, kung sakaling palaaway man, siguro dehado
siguradong dihado sila kung tutuusin man. Wag na po natin pag-isipan yung palaaway, pag-isipan po natin kaninong karapatan, Illegal. yung legal. So it's not a question of sympathy, it's not a question of a person, it's a question about the rights every individual na ipapatupad nyo bilang ama ng bayan, Mayor. We expect that you will do that, Mayor. Mamaya lang po, may action na po kaming gagawin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, Mayor. We look forward na magagawa niyo po ng solusyon to. Maraming salamat, Mayor. Okay? Maraming salamat po. Alright, sige. Okay, ganito. Huwag ka na iiyak, ano? Ganito na lang, Mrs. Okay na, ha? Magbabantay kami. Alright? Alam ko naman, siguro, malayo pa kasing pinanggalingan. Pag sinabi po natin kapag medyo walang nakikinig, walang may gusto makialam, at nakita natin nasa katuwiran, ilalaban po na. Relax ka lang, usap tayo sa baba, ha? Gagawa ng paraan to, makikipag-ugnayan kami kay Mayor. Okay? Mahalo ko aking mga apo. Wala na po silang magulang. Tatlo na po apo ko. Ulila na po. Okay. Ako na po nagpapalaki. Nagpapaaral po. Naglalabada na po. Nangangamuha po. Okay, ganito na lang, Mrs. Relax ka na. Okay, hinga. Pag-usap tayo, okay, cargo ka na namin, ha? Ilalabang ka na namin dito, hindi ka na matitihado. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban